Annyeonghaseyo mga tropa. Baradong ilong ko, yun ang balita. Topic natin for today's video, Kurigo. Itong Kurigo mga tropa, ginagamit natin yan as sentence connector at conjunction. Base sa pangalan niya na sentence connector, pinagdudugtong niya yung dalawang sentence. Pwede rin siya bilang conjunction na pinagdidugtong niya yung dalawang parirala sa English clause. Sa English mga tropa, kapag binasa natin yan, pag nasa isang sentence siya, ang magiging kahulugan niya sa English ay and, therefore, at after that. Ngayon, depende yan sa sentences kung paano mo siya babasahin yung kurigo. Pwede siyang maging and, therefore, or after that, yung maging kahulugan niya. Sa Tagalog, pwede siya maging at pagkatapos, o pagkatapos nun. Parang itong dalawa medyo para magkasing kahulugan lang siya, di ba? Yung at pagkatapos at saka yung pagkatapos nun. Para mas maintindihan niyo mga tropa, tingnan natin tong example na to. 제 아버지는 친절한 사람이에요. 그리고 부지런한 사람이에요. Sa Tagalog, ang aking ama ay mabait na tao at siya ay masipag na tao. Papansin niyo yung tuldok, ano? Dalawang sentence yan na pinagdugtong ng kurigo. Dito sa Tagalog, pinagdugtong ng at. Ito yung ating kurigo, no? Dito sa example na to, ang naging kahulugan niya ay at. Ang chinchoran, mga tropa, sabihin niyan, mabait sa Tagalog. Ang pujironhan, masipag. Bukab siya mga tropa, sa uluhin nyo. Isa ulo nyo. Ganun yung paggamit ng kurigo bilang sentence connector. Dito sa pangalawang example mga tropa, 저녁을 먹었어요. tuldok. 그리고 잠을 잤어요. Sa Tagalog mga tropa, kumain ako ng gabihan o hapunan. Kasi sa atin yung supper, yung iba gabi na kumakain ng supper, di ba? O hapunan. Sa Korean, jonyok. Ang tanghalian, jomshim. Ang umagahan, achim. Kumain ako ng gabihan, tuldok. Pagkatapos nun, ako ay natulog. Mapapansin nyo sa example na to mga tropa, yung kurigo ngayon, ang naging kahulugan niya sa example na to ay pagkatapos nun. Kasi nga, depende sa sa sentence kung ano magiging kahulugan niya, di ba? Ng kurigo. Pero sinmalin yan sa tatlo na yan ang ibig sabihin ng kurigo kapag ka ginamit na yan. At pagkatapos nun. 잠을 잤어요 mga tropa ay natulog. Dito tayo sa pangatlong example natin. 내일 아침을 먹을 거예요. 그리고 출근할 거예요. Dito pala mga tropa sa pangalawang sample natin, naka-past tense siya mga tropa na kung mapapansin nyo. 먹었어요, 잤어요. Dito naman mga tropa sa pangatlong sentence natin, sa pangatlong example natin, future tense siya. Ibig sabihin gagawin pa lang yan mga tropa na. Sa Tagalog, ako ay kakain ng umagahan bukas. Depende rin yan sa pag-ano nyo, kung saan nyo ilalagay yung bukas. Pwede rin na bukas ako ay kakain ng umagahan, tuldok, at pagkatapos ako ay papasok. Itong chulgun na yun mga tropa, papasok yan na. Papasok ng trabaho. Achim, alam nyo na to mga tropa, no? Umagahan, katulad dito, jonyok. Dito naman mga tropa, yung kurigo, ang naging translation niya sa Tagalog ay at pagkatapos. Gets nyo na yan mga tropa, no? Ngayon, itong mga tropa, medyo mahaba siya, no? Yan, pwede natin siyang paigsiin. At doon, papasok yung tinatawag natin na conjunction. Sa conjunction, pinagdudugtong niya rin yung dalawang sentence. Pero, ang nangyayari dyan sa kurigo, sumasanib siya sa
adjective o sa verb. Mokta is verb, chinchoran is adjective. Sumasanib siya dyan, tapos dire-diretso na, isang sentence lang yun. Example mga tropa. Dito na rin tayo. Gawin natin silang lahat ng isang sentence. Ito mga tropa, ang naging sentence natin ngayon, nung ginamit natin yung conjunction na kurigu, 제 아버지는 친절하고 부지런한 사람이에요. Kung mapapansin nyo mga tropa, gu na lang ang natira, no? Imbis na kurigu, nawala na yung kuri. Gu na lang. Pag ginagamit natin yung kurigu mga tropa bilang conjunction, gu na lang yung idinudugtong natin, no? Tandaan nyo mga tropa, no? 구, 구. 친절하고 부지런한 사람이에요. Ngayon, dito tayo sa pangalawang example. O nga pala mga tropa, itong kurigu kapag ginamit natin na as conjunction na gu, hindi mo lang siya pwedeng gamitin sa pagdudugtong ng dalawang sentence. Pwede mo rin siyang gamitin sa parirala. Ang parirala, alam natin mga hindi buo o hindi siya sentence, wala siyang predicate o wala siyang noun. Pwede rin siya pagka pinagdudugtong nyo yung dalawang adjective o dalawang verb o magkabilan, verb at saka adjective, ganan. Pwede nyo siyang gamitin yung kurigu. Sa pagdudugtong naman ng mga noun, pwede rin naman tong kurigu. Pero mas appropriate yung wa, kwa, irang, rang, tsaka yung hagu. Pero sa ngayon mga tropa, focus lang muna tayo dito sa kurigu. Ito pangalawang example natin, balik tayo dito. Umigsi siya nga pala mga tropa, tsaka kaya din natin ginagamitan ginagamit yung conjunction para paigsiin yung sentence. Lalo na sa pagsasalita mga tropa, pag nandito kayo sa Korea. Madidinig nyo na pinaigsi na lang ng pinaigsi yung mga salita. Ito mga tropa, 저녁을 먹고 잠을 잤어요. Ganun pa rin yung meaning niya mga tropa, pinaigsi lang siya. Tapos ginamit lang natin yung go. Dito sa kabila, pangatlo, 내일 아침을 먹고 출근할 거예요. Oo nga pala, isa pa mga tropa, pansin nyo dito, naka past tense yung ating mokta, di ba? Pero nung kinonjugate natin siya, tinagyan ng conjunction na gu, naging parang present na lang siya mga tropa, Isa pa rin yun sa rules nito ng paggawa natin ng conjunction na kurigu. Yung unang verb o unang adjective, kahit hindi mo na siya gamitan ng conjugation na past tense, basta yung susunod na adjective or verb ay naka-past tense, gets na yan ng mga makikinig o makakabasa niyan. Pwede mo rin naman lagyan kung trip mo, pero mas maganda. Kasi nga, kaya naman tayo nagko-conjunction na ganito para paigsiin yung sentence. Hindi ganun na rin, paigsiin na lang. Tsaka, hindi lang siya pwede sa magkaparehong tense. Pwede rin siya na magkaiba yung tense niya. Pwede yung isa past tense, yung isa ay future tense. Pag mga ganun, kailangan mo na talagang lagyan yung una natin ng conjugation na past tense. Gets nyo mga tropa? Garne. Example muna tayo, Ito na rin yung i-conjugate natin mga tropa, para hindi na rin tayo lumayo. Ngayon, medyo magiging awkward yung meaning niya, Pero yung ibig kong sabihin, ipapaintindi ko lang sa inyo, mga tropa. 저녁을, ito yung mga tropa, ha. 저녁을 먹었고 이따가 잠을 잘 거예요. Ngayon mga tropa, dalawa na yung tense natin dito. Isang past tense at isang future tense. Kaya ginamit na natin sa unahan yung past tense para mas alam na past tense siya. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng past tense dito sa unang verb natin mga tropa, magiging kahulugan niyan,
Hindi pala kasi in-emphasize ko lang siya mga tropa na ano no. Kaya ako nilagyan ng itaga. Ang itaga ay mamaya. Kaya ako nilagyan siya ng itaga para ma-emphasize ko lang sa inyo mga tropa na future tense siya. Ngayon, kung wala ito, itaga. Kunwari wala siya, no? Tapos, wala rin hindi rin natin siya kinonjugate na past tense. Ang magiging kahulugan niya, parehas siyang future tense. Sana naiintindihan nyo mga tropa, no? Kung ang sentence nyo ay parehas na future tense o parehas na past tense, hindi na kayo magko-conjugate dito sa unang adjective o kung verb yung ginamit nyo. Ngayon, kung magkaiba siya, dapat lang na ilagay nyo o dapat lang na i-conjugate nyo siya, no mga tropa? Dito tayo sa third example kung paano natin siya pinaigsi. 내일 아침을 먹고 출근할 거예요. Diba? Mas umigsi siya. Pero parehas siya ng meaning nito na sa taas. Gets nyo na yan mga tropa, no? Conjugation. Punta tayo dito sa conjugation. Ito mga tropa, yung rule na to, no? Kahit sa adjective o sa verb siya mga tropa, no? Sa conjugation natin, halimbawa ito, adjective to mga tropa, no? Chinchorada. Mabait. Ito naman verb to mga tropa. Parehas lang yung rules nila. Yung rule. At napakadali. Idudugtong nyo lang siya sa word stem ng ating adjective o ng verb. Alam niyo naman mga tropa yung pagtatanggal ng word stem natin, ano? Tanggalin lang natin yung ta. Ayun na yung word stem niya. Verb stem to mga tropa, ano? Adjective stem. Pagka lahat sila, tatawagin mo, word stem na lang. Chinchorha. Mok. Ayun yung word stem natin. Ngayon ilalagay nyo lang yung ku. Pakadali mga tropa, ano? Sa past tense, mga tropa, i-conjugate mo lang ng past tense yung ating adjective or verb. Pakatapos, idudugtong mo na yung ku. Ganun lang kadali, no? Mga tropa, kung marunong kayong mag-conjugate sa past tense. Mali pala to mga tropa, no? Mali yung naging spelling ko. Chin, chol, het, ku. Injoret, ku. Mokot, ku. Ngayon naman sa ating future tense, ganun din, ano, mga tropa. I-conjugate nyo lang yung ating adjective or verb sa future tense. At pakatapos, dudugtong nyo lang yung gu. Yun lang mga tropa, no? Ganun lang kadali yan kung marunong kayong mag-conjugate sa present tense, past tense, at future tense. Yun. Tapos na yung ating paliwanagan. Sana naintindihan nyo. Kung meron kayong tanong o mga agam-agam, comment nyo lang. Gawan natin ng kasagutan yan. Ngayon, ito yung mga iba pang example natin. Ang aking girlfriend ay mabait at siya ay makyut. 제 여자친구는 착해요. 그리고 귀여워요. Pag pinaigsipan natin yung mga tropa, ginamit yung conjunction na 그리고, kuna lang, di ba? 제 여자친구는 착하고 귀여워요. Isang sentence na lang yan mga tropa. Sunod na example natin mga tropa, naka future tense at yung conjugation natin ginamit lang natin sa huling verb kasi parehas lang yung tense niya. Yung dalawang sentence na yun parehas lang na future tense. Ako ay magtatrabaho bukas. Pagkatapos nun, makikipagkita ako sa tropa. 저는 내일 일할 거예요. 그리고 친구를 만날 거예요. Pagka pinaigsi natin yan mga tropa, ginawa nating isang sentence gamit ang conjunction na gu
내일 일하고 친구를 만날 거예요. Kung mapapansin nyo dito sa example na to mga tropa, tinanggal na rin natin yung Jonon Kasi sa Korean, madalas hindi na po inilalagay yung main subject. Kasi understood na po yun. Dini naman mga tropa sa ating next example, kung mapapansin nyo, siya naman ay naka-past tense. Ganon din yung gagawin natin dyan mga tropa, Dini sa ating last sentence, na ginamitan natin ng conjunction na gu. Ang ating conjugation ay dun lang sa dulong verb. Understood niyan mga tropa na past tense din yung ating mokta. Kumain ako kahapon sa kantin. At pagkatapos, ako ay umuwi. 저는 어제 식당에 밥을 먹었어요. 그리고 집에 갔어요. 어제 식당에 밥을 먹고 집에 갔어요. Tatapusin ko muna ang aking takdang aralin. At pagkatapos, ako ay maliligo. 먼저 숙제를 끝낼게요. 그리고 목욕을 할 거예요. 먼저 숙제를 끝내고 목욕을 할 거예요. Ang aking trabaho ay madumi at ito ay mahirap. 제 일을 더러워요. 그리고 힘들어요. 제 일을 더럽고 힘들어요. Siya, hanggang din na lang mga tropa. Pagka ako na lang uli.